Nagkakamali ka ng pangunawa, Amanda. Hindi dahil mabait ako sa'yo at ginagawa kong gusto ng anak ko, may gusto na ako sa'yo. Mahal ko ang asawa ko. Kung ganun, pinapaasa mo lang pala ako. Ang buong akala ko gusto mo rin ako. Lumayas ka at wag ka na magpapakita sa amin. Walang lugar ang ahas sa bahay na to. Oo, lalayas ako. Pero hindi ko kayo patatahimikin. Kukunin ko ang para sa akin. Amanda, anong ginagawa mo sa anak ko? Ibalik mo sa akin ang anak ko. Ma'am, wag po kayo lumapit sa anak ninyo. May kutob akong sinaniban siya ng masamang espiritu. Baka mamaya ay tuluyan niya na kayong patayin. Isang babaeng mangkukulam ang may gawa nito. Kinokontrol niya ang katawan at isipan ng bata. At kung hindi ako nagkakamali, maaaring si Amanda yon. Dahil siya lang ang may personal na galit sa inyo. Taon 1980. Davao del Norte. Sa isang lunsod sa Davao del Norte, nakatira ang mag-asawang sina Emma at John. Si John ay isang empleyado ng pamahalaang panlunsod, samantalang si Emma naman ay isang taon nang namamahala sa sarili nilang restaurant. Kaya madalas ay gabi na yung umuuwi at halos hindi niya na naaalagaan ang kanyang asawa at anak. Iniasa niya na lamang ang lahat ng kanyang tungkulin sa kanilang kasambahay. Dahil makulit ang anak nila na si Jeff ay walang kasambahay na nagtatagal sa kanilang pamilya. Maliban kay Amanda na umabot na ng 6 na buwan at nakakasundo pa ng kanilang anak. Ngunit ang hindi nila alam ay may nakatagong lihim sa likod ng dalaga. Isang hapon, pagka-uwi ni John galing sa trabaho ay masaya siyang sinalubong ng kanilang kasambahay. Napaka-sexy ng kasuotan at bagong ligo pa yon. Magandang hapon, sir. Mabuti at dumating na kayo. Ipinagluto ko po kayo ng masarap na pagkain. Wow, tamang-tama. Gutom na ako. Halika na dito sa kusina, sir. Ipaghahanda na kita. Teka. Nasaan nga pala si Jeff? Pinakain ko na po siya, sir. Ayun naglalaro na sa kwarto niya. Mabuti na lang talaga nandito ka, Amanda. Mas naaalagaan mo pa kami ni Jeff kaysa sa asawa ko eh. Wala po yun, sir. Ang bait niyo kasi sa akin, kaya bilang ganti, aalagaan ko rin po kayo ni Jeff. Maupo na po kayo dyan. Kumain na po kayo. Wow, nilaga. Alam ko po kasi na paborito niyo yan, sir. Sarap naman nito ah. Halika, maupo ka rito at sabay mo na akong kumain. Talaga, sir? Okay lang sa'yo? Ano ka ba? Oo naman. Nakakaboring naman kumain mag-isa. Sige, sir. Kung pinipilit niyo ako. Ang buong akala ni Amanda ay may gusto sa kanya ang amo niyang lalaki dahil masyado yung mabait sa kanya. Kaya ginagawa niya ang lahat upang mas lalo pa siyang mapansin noon. Pagkatapos nilang kumain, tumayo na si John para magbihis ng pambahay. Sinundan niya pa rin yun kahit na sa loob ng kwarto. Oh, Amanda, anong ginagawa mo dito? Ipapasok ko sana tong tinupi kong mga nilabhan ko kanina, sir. Ganun ba? Sige, halika, pasok ka. Wow, ang laki talaga ng kwarto nyo, sir. At ang ganda pa ng kama nyo. Ang lambot siguro nito, ano? Kung gusto mo, subukan mo at magpahinga ka na lang muna rito. Napapagod ka na siguro sa kakatrabaho kanina. Talaga, sir? Pwede akong humiga dito? Oo, bakit naman hindi? Hindi mo naman naangkinin yan eh. Masubukan nga. Ay, wow, ang lambot. Ang sarap naman palang maging asawa mo, Sir John. Maganda na ang trabaho. Napakabait pa. Ay nako, ikaw talaga, Amanda. Nambobola ka pa. Totoo yun, sir. Napakaswerte nga ni Ma'am Emma sa iyo eh. Sana nga, ako na lang siya. Ay no, tigilan mo ako. Pero palabiro ka talaga ha.
Hindi po ako nagbibiro, sir. Pinapangarap ko po talagang makapag-asawa ng katulad nyo at magkaroon ng anak na katulad din ni Jeff. Balang araw, Amanda, matutupad din niyang pangarap mo. Sana nga po, sir, sa lalong madaling panahon. Ilang sandali pa, pumasok sa loob ng bahay ang kanilang boy driver na si Kiko upang maghapunan. Tinawag niya si Amanda at nagulat na lang siya nang makitang lumabas yun mula sa kwarto ng kanilang amo. Kikoy, bakit ka ba tawag ng tawag? Istorbo ka naman eh. Amanda, my loves, bakit galing ka sa kwarto ni Sir, ha? Anong ginawa mo doon? Huwag mo nga ako matawag-tawag na my loves. Baka isipin ni Sir, boyfriend kita. Ano naman ang masama doon? Dalaga ka naman, binata ako. Excuse me, hindi kita type, no? Ang type ko, yung katulad ni Sir John. Macho, mestizo, at ang gwapo. Baliw ka ba? Lagot ka kay Ma'am Emma kapag nalaman niyang pinagpapantasyan mo asawa niya. Wala naman siya magagawa dahil lagi naman siyang wala dito. At saka, napapansin ko rin may gusto sa akin si Sir John. Paano mo naman nasabi yan? Ha? Kasi nga, sobrang bait niya sa akin. Parang ako na nga yung asawa niya eh. At parang anak na rin namin si Jeff. Lakas talaga ng tama mo, my loves. Mas bagay kaya tayo. Ano ka ba? Sabing wag mo ako matawag-tawag na my loves eh. Maligaw ka nga muna bago ka magkagusto sa akin. Alam mo bang isang paligo lang ang lamang sa akin ni Sir? Pag nakaligo ako ng dalawa, malalagpasan ko na yung kapugian niya. Hay nako, nangangarap ka na naman, Kikoy. Height mo pa lang ang layo-layo na. Ang tangkad kaya ni Sir John, tapos ikaw parang unano. Pag akong tumangkad, maglalaway ka talaga sa akin, my loves. Tumahimik ka nga dyan. Kahit pa ilang sakong bigas ang kainin mo, hindi ka natatangkad. Aray, grabe ka naman makapagsalita, my loves. Tagos sa likod yan Ano ba kasing kailangan mo sa akin? Maghahaponan na kasi ako. Maya-maya, susunduin ko na si Ma'am Emma dun sa restaurant. Ano ngayon? Bitbit ko ba yung kaldero? Siyempre, magpapaalam lang ako. Baka mamaya pagbintangan mo pa yung pusa kapag naubos yung pagkain. Kumain ka na nga lang dyan. Ay, teka lang, my loves. Samahan mo naman muna ako dito. Hindi ako magsasayang ng oras sa isang katulad mong pandak. Kung makapandak ka naman dyan, kala mo kagandahan? Bakit? Maganda naman talaga ako Asa ka pa. Che! Pagkatapos kumain ni Kikoy, sinundo niya na ang kanyang among babae na si Emma. Medyo natagalan pa siya doon dahil sa dami ng customer na naghahapunan. Kaya naman, nakadiskarte pa si Amanda kay John. Ate Amanda, laro tayo ng bahay-bahayan. Kunwari, ikaw yung mami ko. Sige, pero pwede bang isali natin ang daddy mo? Para naman hindi siya malungkot. Oh, yes ate, gusto ko yun. Daddy, come here nga muna. Yes, anak? Pasok ka po dito sa kwarto ko, daddy. Okay, sige. Ano bang gagawin natin? Daddy, gusto ko po maglaro tayo ni na Ate Amanda. No problem, anak. Anong lalaruin natin? Bahay-bahayan po. Okay lang ba sa iyon, Amanda? Wala pong problema, sir. Basta, ikaw yung tatay. Yay! Kunyari, Daddy, si Ate Amanda, asawa mo, at ako naman ang nag-iisa niyong anak. Dapat magkahawak kayo ng kamay palagi. Ano? Sige na, Daddy, please. Okay. Sige, anak. Amanda, okay lang ba sa'yo? Okay lang po sa akin, sir. Yay! Tapos, sabay niyo akong yayakapin kasi mahal na mahal niyo daw ako. Jeff, anak, baka magalit na si Ate Amanda mo niyan. Okay lang po, sir. Wala namang masama doon. At saka, tayo lang naman po ang nandito. Sige na, Daddy, please. Okay. Ganito ba? Yay! Love you, Daddy. I love you, Ate, Mami Amanda. Ang hindi nila alam, nakabalik na ng bahay sina Kikoy kasama si Emma. At ang eksenang yun ang nadatna ng dalawa na pareho nilang hindi inaasahan.
Galit na galit si Emma habang si Kikoy naman ay kinakabahan. Anong ginagawa nyo? Nandito ka na pala, Han. Sabi ko, ano ang ginagawa ninyo? Naglalaro lang kami, Mami. Why are you shouting at us? Sorry, anak. Hindi sinasadya ni Mami. Anak, kiss ka muna kay Mami mo. No, ayaw ko sa kanya. Gusto ko si Ate Amanda. Jeff, anak, huwag matigas ang ulo. No, I don't like her. Mabuti pa si Ate Amanda na lang ang mami ko. Pero ako ang mami mo. Kasambahay lang natin si Amanda. Pero wala ka palagi dito sa bahay. Si Ate Amanda lang ang nag-aalaga sa akin. Baby, sige na. Mag-kiss ka na sa mami mo, please. Sige na nga. Very good, baby. Ate Amanda, gusto ko nang matulog. Pwede mo ba akong samahan dito? Oo naman, baby. Hindi. Jeff, hindi si Amanda ang tatabi sa'yo. Kami ng daddy mo ang sasama sa'yo dito. Yes, anak. Kami ng mami mo ang kasama mo matulog, okay? Hindi po, ayoko. Gusto ko si Ate Amanda lang tsaka ikaw, daddy. Tayo ang pamilya dito, anak. Ako, ikaw at ang daddy mo. Naiintindihan mo ba yon? Sabi ko, ayoko. Ako ang mami mo, kaya ako masusunod. Lagi mo na lang akong sinisigawan. Bad ka. Anak, hindi mo ako naiintindihan. Umalis ka dito sa kwarto ko. Ayoko sa'yo. Ma'am, ako na lang ang bahala kay Jeff. Sasamahan ko na lang po muna siya dito. Hindi, Amanda. Kaya siya nagkakaganyan dahil bine-baby mo. Han, intindihin mo na lang yung bata. Nasanay kasi siya na wala ka dito at si Amanda lang ang lagi nag-aalaga sa kanya. Ibig mong sabihin, hahayaan ko na lang siya? Ibig kong sabihin, dahan-dahanin lang natin, okay? Napilitan na lamang umalis si Emma sa kwarto ng kanilang anak at pumasok sa kanilang sariling silid. Nasasaktan siya dahil tila mas malapit pa si Jeff sa kanilang kasambahay kesa sa kanya na tunay noong ina. Han, tahan na. Bata pa si Jeff kaya hindi pa niya masyadong naiintindihan ang kanyang ginagawa. Sabihin mo nga sa akin, Han. Pati ba ikaw? Malapit na rin ang loob kay Amanda. Siyempre hindi. Mabait lang naman talaga ako sa lahat. At alam mong normal lang sa akin yon. Alam ko na mabait ka, Han. Pero normal lang ba yung nagyayakapan kayong tatlo? Request kasi yun ng anak mo. Bahay-bahayan daw kunwari. Kaya yun, napilitan na ako. Dapat, Han, hindi mo tinotolerate ang bata. Dapat pinagsasabihan mo siya kung ano ang tama at mali. Sige, huwag ka mag-alalahan. Hindi na yun mauulit. Okay? Okay, pero please lang, Han. Huwag ka masyadong maging mabait kay Amanda. Para kasing merong mali eh. Okay, Han. Naiintindihan kita. Kinabukasan, maagang pumunta si Emma sa restaurant para ihabilin sa kanyang katiwala ang mga gawain. May balak kasi siyang umuwi sa kanilang bahay upang maalagaan ang anak at asawa. Nag-aalala na kasi siya, baka tuluyan na siyang kalimutan ng kanyang anak. Pagka-uwi niya sa bahay, nadatnan niya na lamang na magkasama sina Amanda at si Jeff. Nagmanman muna siya at pinakinggan ang pag-uusap ng dalawa. Kain na tayo, baby. Ate, ang gusto ko, sabayin tayong tatlo nila, daddy. Wala pa, tulog pa ang daddy mo eh. Sabado kasi ngayon, kaya wala siyang trabaho. Ibig sabihin, makakapaglaro na naman kami ni daddy, tayong tatlo? Siyempre naman, baby. Yay! The best ka talaga, Ate Amanda. Sandali lang tatawagin ko lang si daddy. Go, baby. Basta siguruhin mo na, mapapapayag mo siya, ha? Yes po, ate. Noon nalaman ni Emma na inuutusan pala ni Amanda ang kanyang anak
Kaya tumakbo yun papunta sa kanilang kwarto ni John. Maya-maya pa, hila-hila ni Jeff ang kanyang daddy patungo sa hapagkainan na nakasando at boxer shorts lamang. Kain na tayo, Dad. Kasabay natin si Ate Amanda at pagkatapos maglalaro ulit tayo. Sige, yun lang naman pala eh. Pasensya na po kayo, sir, ha? Ang kulit kasi nitong si Jeff eh. Nako, ako nga dapat ang humingi ng pasensya sa iyo eh, dahil kung ano-anong pinapagawa niya sa iyo. Nako, okay lang po yon, sir. Ang mahalaga po, masaya si Jeff. Daddy, pwede bang subuan mo ko? Siyempre naman, anak. Ang sarap. Pwede po bang si Ate Amanda naman ang subuan mo, Daddy? Ha? Sige na, Daddy. Para naman masaya din si Ate Amanda, katulad ko. Nagdalawang isip ang lalaki kung gagawin niya ang utos ng kanyang anak dahil nangako na siya kay Emma na hindi na yon ito tolerate. Ngunit dahil sila lang tatlo ang nasa loob ng bahay, sinunod pa rin niya ang kagustuhan ng kanyang anak at ikinatuwa naman yon ni Amanda. Nakita ni Emma ang lahat na siyang ikinasama ng kanyang loob at hindi niya na napigilang lumantad. Ganito palang ginagawa niyo kapag wala ako dito sa bahay. Honey, nandito ka pala. Sabihin niyo nga sa akin, may relasyon ba kayong dalawa? Han, mali ang iniisip mo. Ikaw, Amanda, akala mo hindi ko narinig na inuutusan mo ang anak ko na tawagin ang daddy niya? Ma'am, nagkakamali po kayo. Kagustuhan po ni Jeff ang lahat. Huwag ka na magmaang-maangan. Ang sabihin mo, minamanipula mo ang anak ko. Bakit niyo po inaaway si Ate Amanda? Bad ka, Mami. Bad ka. Kikoy, nasaan ka? Yes, ma'am. Bakit po? Ipasok mo si Jeff sa kwarto niya. Opo, ma'am. Jeff, halika na, dun tayo sa kwarto mo. No, ayaw ko. Aawayin ni Mami si Ate Amanda. Hindi, anak. Mag-uusap lang kaming tatlo ng daddy mo, okay? Sinungaling ka, Mami. Jeff, makinig ka kay Mami. Mag-uusap lang kami saglit. Promise po yan, Daddy, ha? Puprotektahan niyo po si Ate Amanda laban kay Mami. Go, anak. Sige na. Please. Okay po, Dad. Ate Amanda, puntahan mo ako mamaya, Oo, sige, baby. Parang tinutusok ang puso ni Emma nang marinig ang mga sinabi ng kanyang anak. Nang makasiguro ang ginang na nasa kwarto na si Jeff, sa kanya ulit kinausap ang dalawa. Mga walang hiya kayo? Niloloko niyo ako sa sarili kong pamamahay. Han, nagkakamali ka. Wala kaming relasyon ni Amanda. Wala. Ano tong mga nakikita ko? Kagabi, kanina. Huling-huli na kayo sa akto pero ayaw niyo pa rin umamin. Emma, mali ang iniisip mo. Ma'am, totoo po ang sinasabi ni Sir. Lumayas ka sa pamamahay ko, Amanda. Kaya pala lumalayo ang loob ng anak ko sa akin dahil sa mga ginagawa mo. Nilalason mo ang isip niya. Hindi po totoo yan, ma'am. Anong hindi totoo? Lumayas ka! Tumakbo si Amanda na umiiyak papunta sa kwarto at nag-empake. Paglabas niya ng pintuan ay sinadya niyang lakasan ang kanyang pag-iyak pagdaan sa kwarto ni Jeff upang maalarma ang bata. At hindi nga siya nagkamali dahil napalabas agad ng kwarto ang kanyang alaga. Ate Amanda, saan po kayo pupunta? Bakit may dalawang bag? Uuwi na muna ako sa amin, baby. Pinapalayas na kasi ako ng mami mo eh. Hindi, Ate Amanda, huwag kang aalis dito. Ayaw kasi sa akin ng mami mo. Pinapagalitan niya ako. Nakita mo naman, di ba? Ang kapal ng mukha mo, Amanda. Sinisiraan mo ako sa anak ko. Sinasabi ko lang naman po ang totoo. Sasama po ako sa iyo, ate. Ayaw ko na rin po dito. Jeff, pumasok ka sa kwarto mo. Bad ka. Palagi mong inaaway si ate. Buti pa si Daddy, love niya si Ate Amanda. Ang sabi ko, Amanda, lumayas ka na. Ano pang hinihintay mo? Ano pang kailangan mo? Pera? Heto, siguruhin mo lang na hindi ka na babalik. Opo, ma'am. Jeff,
Aalis na si ate, ha? Ayoko! Ate Amanda, sasama ako sa'yo! Hinawakan ni Emma ang kanyang anak, ngunit kinagat siya ng bata sa kamay at sumunod yon kay Amanda sa labas. Ano dyan? Titingnan mo na lang ba ang anak natin? Naaawa kasi ako sa kanya. Naaawa ka sa bata o naaawa ka sa kabit mo? Sinasabi ko na sa'yo na hindi ko siya kabit. Kung ganon, pigilan mo ang anak mo at ibalik mo siya dito. Oo, sige, Han. Sumunod si John sa labas at kinuha ang kanyang anak, habang mahigpit yon na nakayakap sa kanyang ate Amanda. Sir John, bakit akong kailangan umalis dito? Bakit hindi ang asawa mo? Nababaliw ka na ba? Mas gusto ko ng anak mo kaysa sa kanya. Hindi ba't gusto mo rin naman ako? Amanda, wala akong gusto sa'yo. Hindi ako naniniwala. Alam kong masaya ka sa mga ginagawa ko, sa mga ginagawa natin ni na Jeff. Parang totoong pamilya na nga tayo hindi ba? Nagkakamali ka ng pagkakaintindi, Amanda. Hindi dahil mabait ako sa'yo at ginagawa kong gusto ng anak ko, may gusto na ako sa'yo. Mahal kong asawa ko. Kung ganon, pinapaasa mo lang pala ako. Ang buong akala ko gusto mo rin ako. Hindi kita pinapaasa. Wala akong sinabi sa'yo na gusto kita. Bakit mo hinahawakan ng kamay ko? Bakit mo ako niyayakap? At bakit lahat ng pinapagawa ng anak mo, ginagawa mo? Hindi ba't ginusto mo rin yon? Amanda, bakit binibigyan mo ng mali siyang lahat? Wala lang sa akin ang lahat ng yon. Walang hiya ka. Ginawa ko lahat ng tungkulin ng asawa mo para lang mapasaya ko kayo ng anak mo. Tapos ito lang ang igaganti mo sa akin. Amanda, kasambahay ka rito. Binabayaran ka namin para pangalagaan kami. Ang sabihin mo, ginamit mo lang ako. Pinaibig mo ako upang mapakinabangan niyo ako. Mali ka ng pagkakaintindi. Ngayon na narinig ko ang lahat, malinaw na sa akin na nangangarap ka lang pala ng gising, Amanda. Totoong sinasabi ko. Alam kong gusto rin ako ng asawa mo. Lumayas ka na. Wag ka na magpapakita sa amin. Walang lugar ang sa bahay na ito. Oo, lalayas ako dito. Pero hindi ko kayo patatahimikin. Kukunin ko ang para sa akin. Wala kang pag-aari dito kaya wag mo kaming takutin. Amanda, please, umalis ka na. Ayaw ko nang lumaki pa ang gulong ito. Ate Amanda, sasama ako sa'yo. Jeff, pumasok ka sa loob. Wag ka na lalapit sa babaeng yan. Ayoko. Gusto kong sumama kay Ate Amanda. Hindi pwede. Dahil hindi mo siya kadugo. Baby, makinig ka. Kahit ano mangyari, wag mong mahalin ang mami mo. Bad siya, okay? Nakita mo naman kung paano niya ako inaaway, diba? Opo, Ate Amanda. Huwag mong lasunin ang utak ng anak ko. Jeff, halika na. Huwag kang maniwala sa babaeng yan. Bitiwan mo ako, Ate! Baby, gusto niya lang akong ilayo sa'yo. Naiinggit siya sa atin dahil masaya tayo ng daddy mo. Babalik ako, baby, ha? Kapag wala ng mami mo dyan. Hintayin po kita, ate. Jeff, anak, halika na. Pasok na tayo sa loob. Daddy, please sama tayo kay Ate Amanda. Anak, hindi pwede yon. Dahil tayo ng mami Emma mo ang magkakapamilya. Anak, ako ang mami mo. Dapat akong paniwalaan mo. Hindi. Sinungaling ka. Ayoko sa'yo. Gusto ko si Ate Amanda ang mami ko. Anak, patawarin mo ako kung hindi kita naalagaan. Balang araw maiintindihan mo rin na ang lahat ng ginagawa ko ay para sa kinabukasan mo. Huwag mo ako huwakan! Bad ka! Jeff, anak, bumalik ka dito! Han, hayaan mo na muna siya mapag-isa sa kwarto niya. Balang araw maiintindihan niya rin ang lahat. Patawarin mo ko, Han. Hindi ko alam na napapabayaan ko na pala kayo. Han, naiintindihan naman kita parate. Pero si Jeff, hindi ko akalain na ganun na pala kalalim ang pinagsamahan nila ni Amanda sa loob lang ng 6 na buwan. Alam kong ginagamit lang din ni Amanda si Jeff.
Minamanipula niya ang anak natin para mapalapit sa'yo. Malaki ang pagkakagusto sa'yo ng babaeng yon. Patawad, Han. Hindi ko yun namamalayan. Ang akala ko rin ay tunay na malasakit ang pinapakita niya sa atin. Patawad din, Han, kung maging ikaw ay pinagdududahan ko. Naiintindihan kita, Han. Naiintindihan kita. Ngayong wala na ang babaeng yun dito, ibalik na natin sa dati ang pamilya natin. Sisikapin kong maging masaya ulit tayo. Ako na ulit ang mag-aalaga kay Jeff. Paano yung restaurant? May mga katiwala na ako doon. Bibisitahin ko na lang kung kinakailangan. Kailangan kong unahin ang anak ko. Araw ng Lunes, si Emma na ang nag-asikaso kay Jeff. Akala niya madali lang maibalik ang tiwala ng anak, ngunit nagkamali siya dahil sa halip na mahalin siya ng kanyang anak ay mas lalo pa siyang kinamuhian nito. Anak, bilisan mo nang kumain. Malilate ka na sa klase mo. Sasabay tayo sa daddy mo. Ako maghahatid sa iyo sa loob ng campus, okay? Ayaw ko. Ang gusto ko si Ate Amanda. Jeff, anak. Nandito naman si Mami. Ayaw ko sa'yo. Bad ka. Anak, hindi bad si Mami. Mahal na mahal ka ni Mami, okay? Kung talagang mahal mo ko, bakit mo pinalaya si Ate Amanda ko? Anak, hindi mo pa maiintindihan sa ngayon. Paglaki mo, tsak mauunawaan mo rin ang lahat. Jeff, sige na. Ihatid ko na kayo ng mami mo sa school, ha? Opo, Daddy. Pero ako na lang po ang papasok sa school na mag-isa. Ihatid ka lang ng mami mo sa room mo. Ayaw ko po. Mas gusto ko po mag-isa. Anak, gusto lang naman ni Mami na mabantayan ka. Basta ayaw ko. Ayaw ko. Kapag mapilit kayo, hihinto na ako sa pag-aaral. Jeff, anak. Han, hayaan na lang muna natin siya. Siguro, naguguluhan pa siya sa ngayon. Ang importante, maihatid natin siya sa school at makapag-aral siya. Sige, bibisitahin ko na lamang siya sa tanghali para makakain. Ayaw ko. Huwag kang pumasok sa school namin. Anak, bakit ba? Basta ayoko. Kaya ko nang kumain mag-isa. Han, intindihin mo na lang muna. Dahan-dahan, mauunawaan din niya ang lahat. Sige, kung yan ang gusto mo, anak. Susunduin ka na lamang namin ni Daddy mamayang hapon. Basta, anak ha, huwag kang aalis doon hanggat hindi kami dumarating ng mami mo. Maliwanag? Opo, Daddy. Kinahapunan, sinundo na nila si Jeff sa paaralan. Nagtaka na lang sila dahil halos maubos na ang lahat ng estudyante, ngunit hindi pa rin yun lumalabas. Kaya minabuti na nilang pumasok at pumunta sa classroom ng kanilang anak. Teacher Mitch, magandang hapon. Good afternoon, Mr. and Mrs. Cortez. Naparito kayo. Kasi po, hindi pa lumalabas si Jeff. Si Jeff? Nako, hindi naman siya pumasok ngayong hapon. Sinundo siya kaninang tanghali ni Amanda, yung lagi niyang kasama araw-araw. Sigurado po kayo? Sigurado po ako. Ang saya pa nga ni Jeff nung makita si Amanda eh. Ang sabi nila, kakain lang daw sila pero hindi na sila bumalik. Kaya akala ko, sinadya na lang niyang umabsent. Pero wala na po si Amanda sa amin. Pinaalis na namin siya nung Sabado. Nako, pasensya na kayo, Mrs. Cortez. Ang buong akala ko ay si Amanda pa rin na naghahatid sundo sa anak niyo. Diyos ko, ang anak ko. Saan dinala ni Amanda ang anak ko? Han, pupunta tayo sa police station. Magpapablatter tayo. Teacher Mitch, maaari mo ba kaming samahan? Walang problema, Mr. Cortez. Tungkulin ko makipag-cooperate sa inyo. Kung ganun tayo na, kailangan mahanap natin si Jeff. Matapos i-blatter ang pangyayari, hinahanap na agad si Amanda ng mga pulis. Pinuntahan nila ang bahay nito sa kabilang baryo sa probinsya at lahat ng mga kamag-anak. Ngunit wala silang nakitang lead kung saan yon nagtatago. Gabing-gabi nang nakauwi ang mag-asawa dahil nagbahay-bahay din sila sa kanilang mga kakilala. Ngunit wala pa rin silang nakuhang impormasyon. Wala nang nagawa si Emma kundi umiyak na lamang magdamag. Han, gabing-gabi na. Nasaan na kaya ang anak natin? Han, huminahon ka. Makikita din natin si Jeff.
Kailangan natin siyang hanapin. Baka kung ano nang ginawa ni Amanda sa kanya. Magdasal na lang tayo na hindi niya sinasaktan ang anak natin. Kapag may masama nangyari kay Jeff, hindi ko siya mapapatawad. Kahit ako, Han, hindi ako papayag na saktan niya ang anak natin. Ay, Sir John, Ma'am Emma, nandito na pala kayo. Totoo bang sinabi niyo kanina sa telepono, sir, na nawawala si Jeff? Oo, Kikoy. At si Amanda raw ang sumundo sa kanya sa school. Si Amanda? Kung ganun, mahihirapan talaga mga pulis na hanapin si Jeff. Bakit, Kikoy? May alam ka ba tungkol sa kanya? Magkatabi lang kasi ang aming baryo, ma'am. Kung gusto niyo siyang hanapin, tutulungan ko po kayo. Pero hinanap na siya ng mga pulis dun sa kanila at wala naman daw si Amanda dun. Sa pagkakaalam ko po, ma'am sir, ganyan ang kanilang mga katribo. Nagtutulungan sila, kaya mahirapan ka talagang alamin ang totoo. Lalo pa kapag inutos ng kanilang pinuno na walang magsasalita. Ibig mong sabihin, maaaring tulong-tulong sila na pinagtatakpan si Amanda? Tama po kayo dyan, ma'am. Dahil ang mga tao doon takot sa kanilang pinuno. Maaari silang mamatay kapag hindi sila sumunod sa utos. Kaya bang pumatay ng tao ng kanilang pinuno? Ang kanilang tribo ay pinamumunuan ni Grego. At ang asawa naman ni Grego, si Claudia, ang pinakamalupit sa larangan ng itim na mahika. Anong itim na mahika? Si Claudia ang pinakamalupit na mangkukulam sa kanilang baryo, ma'am. Lahat ng tao doon, sunod-sunuran lamang sa kanilang mag-asawa. Mangkukulam ba lahat ng mga tao doon? Hindi naman lahat, ma'am. Marami naman mabubuti doon, kaya lang wala silang kakayahan na lumaban Si Amanda, posible bang mangkukulam din siya? Hindi ako sigurado, ma'am. Pero sa pagkakaalam ko, marami doon nagsasanay na rin ng pangkukulam at si Claudia ang kanilang tagasanay. Diyos ko, baka kung ano nang ginagawa nila kay Jeff. Kikoy, tulungan mo kami. Gusto kong mahanap ang anak ko. Siyempre naman po, tutulungan ko kayo, ma'am. Pero paalalahanan ko lamang kayo, ma'am, ha? Marami pa tayong dadaanan bago natin makuha yung anak ninyo. Bahala na, Kikoy. Basta mabawi lang natin ang anak namin. Wag ho kayo mag-alala, ma'am sir. Hihingi ako ng tulong sa pinuno ng tribo namin. Doon kasi sa amin, may kasunduan pang kapayapaan ng aming tribo at tribo nila Amanda. Hindi kami pwede makialam sa mga gagawin nila pero bawal din namin galawin o saktan ng bawat isa. Dahil kapag nagkataon, pagiging away ito ng magkabilang panig. Kung ganun, paano mo kami matutulungan kung hindi naman kami kasapi ng tribo ninyo? Kaya nga hihingi tayo ng tulong sa pinuno namin, sir Ay, sige, Kikoy, tulungan mo kami. Magbabayad ako kahit magkano. Naku, ma'am, hindi po kami tumatanggap ng bayad. Kung alay yan, pwede pa. Ano naman ang iaalay namin? Malalaman natin yan kapag nakausap na natin ang pinuno namin, sir. Kinabukasan, maaga silang bumiyahe papunta sa baryo ni Kikoy. Pagdating doon, sinalubong sila ng mga katutubo na may hawak na mga pana at sibat. Nag-iingay pa ang mga yon upang ipalam sa iba na may dumarating. Natatakot si Emma na baka saktan sila ng mga yon, ngunit pagbaba ni Kikoy sa sasakyan, ang ingay na nakakatakot ay napalitan ng kasiyahan. Maya-maya pa, lumabas ang kanilang pinuno. Pinunong Khalid, magandang umaga po. May mga kasama ako na nangangailangan ng tulong natin. Kikoy, pumasok kayo. Akala ko ipag-aari mo ng sasakyan na yan. Naku, pinuno, isa lamang akong hamak na boy at minsan ay driver. At sila po ang napakabait kong mga amo, sina Sir John at Ma'am Emma. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din sa inyo. Ano may paglilingkod ko? Narito po kami para humingi ng tulong dahil nawawala po ang anak namin. Handa po kami magbayad. Anong akala mo sa amin dito? Makabayaran? Ang ibig ko pong sabihin ay magbibigay po kami ng alay. Opo, paumanhin po at nagkamali lamang ang aking asawa. Ay, Pinunong Khalid, paumanhin po. Naging desperado lang kasi sila dahil sa pagkawala ng kanilang anak. Kaya hindi na po nila alam ang kanilang sinasabi. Sa susunod, ayusin niyo ang inyong mga pananalita. Saka hindi ako humingi ng alay kapag hindi ko nagawa ang inyong mga kahilingan. Hindi lahat ng tao ay nababayaran ng pera katulad ng mga tao sa sentro ng lungsod. Patawad po, Mang Khalid.
Ngayon nagkaunawaan na tayo. Ano may tutulong ko sa inyo? Tulungan niyo po sana kaming mabawi ang anak namin. Sa pagkakaalam po namin, maaaring kayo lang ang makatulong sa amin. Paano ko naman kayo matutulungan sa bagay na yan? Pinunong Khalid, ang kumuha po kasi sa anak nila ay kasambahay nila na taga-kabilang baryo na pinamumunuan ni Grego at Claudia. Kikoy, mahirapan tayo sa inyong kahilingan. Wala tayong jurisdiksyon upang pasukin ang kanilang baryo. Mang Khalid, pakiusap tulungan niyo po kami. Hindi ko kayang tuluyang mawala sa amin ang aming anak. Nag-aalala na po kami na baka sinasaktan na siya doon. Patawad pero hindi ko kayo matutulungan. Please, maawa ka sa amin. May ina ka rin, may anak. Siguro naman ay alam mo ang aking nararamdaman. Kung gagawin ko yan, para na rin isinugal ko ang aming buong tribo. Magagalit sila sa amin, yun ang natitiyak ko. Pinunong Khalid, baka naman pwede mong pakiusapan yung kanilang pinuno. Alam mo ba napakadelikado niyan? Hindi sila lumalaban ng patas. Pero hindi naman natin kailangan matakot. Nandito naman sa atin ang mga magigiting na manggagamot. Pag-iisipan ko mabuti, Kikoy. Binigyan mo pa ako ng problema. Kikoy, buti pa ituro mo na lamang sa akin kung nasa ng baryo nila Amanda. Hayaan niyong ako na lang ang bumawi sa aking anak. Naku ma'am, kasasabi lamang ni Pinuno na delikado ang kanilang lugar. Kahit mamatay ako, mabawi ko lamang ang anak ko. Paano mababawi ang anak mo kung mamamatay ka lamang doon? Mang Khalid, maawa na po kayo sa amin. Alam kong magulang din po kayo. Pakiusap, tulungan niyo na po kami. Maawa kayo sa amin. Lumuhod sina Emma at John sa harap ng pinunong si Khalid. Kaya naman, naantig ang puso nito at nagbago ng desisyon. Magsitayo kayo. Hindi ako Diyos upang sambahin. Kikoy, sunduin mo si Apo Eloy para mabigyan sila ng mga depensa. Pagkatapos ay isama mo siya rito upang mapag-usapan natin na maayos. Hindi tayo pwede magpadalos-dalos doon. Oh, ano pong depensa? Depensa na naglalaban ng mga orasyon kontra sa kulam, barang, lason at iba pang gawa ng itim na mahika. Kailangan ba talaga namin ng mga yan? Kanina ko pa sinasabi sa inyo na delikado ang kanilang baryo. Marami sa kanila nagsasanay ng itim na mahika. Maaaring isang galaw o tapik lamang nila ay maaari na kayong mamatay kapag wala kayong tangan na panangga o depensa. Han, paano kung may masamang nangyari sa anak natin? Huwag muna kayong mag-isip ng negatibo. Maaaring inaalagaan lang doon ang anak nyo at ginawang kasapi. Pero kayo, delikado ang buhay ninyo. Kaya umalis ka na, Kikoy. Sunduin mo na si Apo Eloy habang maaga pa. Masusunod po, Pinuno. Ilang sandali pa, nakabalik na si Kikoy kasama ang magiting na albularyo. Puno ng depensa ang katawan nito. May nakasabit na medalyon sa leeg, may mga kwintas at porselas na gawa sa bato at kabibe. Pinuno, kailangan mo raw ang aking tulong. Apo Eloy, bigyan mo ng depensa mag-asawang ito. Kailangan nating harapin ang pinuno ng kabilang baryo. Ikinuwento na sa akin ni Kikoy ang lahat, kaya nakahanda na ang mga depensa. Isuot ninyo ang mga pananggang ito at huwag niyong huhubarin sa inyong katawan. Opo, pero pwede bang bilisan natin ang pagpunta doon? Natatakot ako na baka mahuli na tayo. Maghintay kayo sa aking hudyat. Ang pinakaayaw ko ay yung pinangugunahan ako. Pasensya na po kayo sa amin. Walang magandang may dudulot ang biglaang desisyon. Nais ko lamang naman po na makita ang anak ko. Pasensya na po kayo. Ma'am, mas maigi, wag na lang po kayong magsalita. Baka magbago pa ang isip ng pinuno namin. Kikoy, hindi maaari. Emma, Han, huminahon ka na muna para sa anak natin. Tumulo na lamang ang luha ni Emma
Habang tinitimpi ang kanyang nararamdaman, maya-maya pa, inutos ng kanilang pinuno sa kanyang mga tauhan ang magtipon. Bit-bit ang mga sibat at pana ay sabay-sabay silang naglakbay patungo sa kabilang baryo. Pagdating sa lugar na yon, kakaibang simoy ng hangin ang bumabalot sa buong kapaligiran. Naninindig ang kanilang mga balahibo dahil sa sobrang tahimik, kahit marami namang bahay ang nasa paligid. Tila ba walang mga tao ang umaaligid maliban lamang sa kanila. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa bahay ng pinuno ng baryo nila Amanda. Malaki ang bahay noon, luma at tila ba napakadilim sa loob. Maya-maya pa, bigla na lang yung bumukas at lumabas ang mag-asawang matanda. May mga bisita pala tayo, Claudia. Narito pala ang pinuno ng kabilang tribo. Ano ba ipaglilingkod namin sa inyo? Narito kami para sa usaping pangkapayapaan. Bakit? May problema ba? May kasamahan ka ba na sinaktan ng aking mga katribo? Wala, pero narito po kami para hanapin ang isang bata na anak ng mag-asawang ito. At anong kinalaman namin sa pagkawala ng kanilang anak? Ang katribo ninyong si Amanda, dinukot niya po ang anak ko. Tumahimik ka. Hindi kita binigyan ng karapatang makipag-usap sa akin. Nakakatuwa ka naman, iha. Masyadong matabil ang iyong dila. Kikoy, ilayo mo muna ang babaeng yan. Makakasira siya sa aming pag-uusap. Opo, pinuno. Ma'am Emma, halin muna kayo dito. Hindi kayo maaaring sumabat sa kanilang usapan hanggat hindi kayo binibigyan ng karapatan. Pero Kikoy, anak kong pinag-uusapan dito. Ma'am, kung ganyan kayo, maaari magalit sila at hindi ka nila tulungan. Emma, pigilan mo muna ang emosyon mo. Tama po si Sir, ma'am. Baka magkaproblema pa tayo dito. Nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawang pinuno, ngunit tila nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan. Paumanhin kong naging lapastangan ang babaeng yon. Hindi ko siya napaalalahanan. Ang kasunduan ay kasunduan. Hindi kayo maaaring makialam sa amin. Ngunit ang mga taong nawala ng anak ay malapit na kaibigan ng aming kasapi. Wala akong nabalitaan na may ibang bata na nandito sa baryo namin. Tama. Walang ibang bata ang narito, kundi mga kasapi lamang ng aming tribo. Hindi ako naniniwala. Alam namin na tinatago niyo lamang si Amanda at ang bata. Masama ang ugali ng mag-asawang yan, kaya hindi ko kayo matutulungan. Paano mo nasabi? Ibig bang sabihin nito ay meron kayong nalalaman? Ang ating kasunduan ay malinaw pa sa sikat ng araw. Pero bakit ngayon? Tila lumalabag na kayo. Narito kami hindi upang makipag-away, kundi upang humingi ng tulong sa iyo bilang pinuno ng baryong ito. Nais lang na mag-asawa na mabawi ang kanilang anak. Patawad, pero buo na ang desisyon ko. Karapatan kong protektahan ang aking mga katribo, kaya kung ako sa inyo, umalis na kayo. Hindi na ba magbabago ang inyong desisyon? Pasensya na kayo. Buo na ang aking pasya. Kung ganon, mapipilitan kaming halughugin ang inyong baryo. Sisirain mo talaga ang ating kasunduang pangkapayapaan? Kung kinakailangan, para sa isang batang walang kamuwang-muwang. Alam mo kung paano kami gumanti. Hindi ako natatakot sa katulad ninyo. Itim na mahika lang ang alam ninyo. Hindi kayo marunong lumaban ng patas. Ginagalit mo ko, Khalid. Lumaban kayo ng patas. Palabasin niyo ang inyong mga tauhan. Maglaban tayo. Lakas, laban sa lakas. Alam mong walang kakayahan ang aking mga alagad na makipaglaban. Tapos na ang usapang ito. Mga kasama, halugugin niyo ang mga kabahayan. Magsama-sama tayo't walang maiiwan. Sundin ang utos ng pinuno. Pumasok ang matandang si Claudia sa kanyang bahay at doon ay gumawa ng sagradong ritual. Isang ritual na kayang magpagalaw ng mga bagay sa pamamagitan ng malakas na hangin sa kapaligiran.
Diyos ko, bakit bigla na lamang lumalakas ang hangin? Han, mag-iingat ka. Nagliliparan ng mga bagay. Huwag kayong matakot. Hanggang pananakot lamang ang kanilang magagawa. Hindi kayo tatablan ng kulam dahil malakas ang inyong depensa. Magpatuloy lamang kayo dahil kaya kong kontrahin ang kanyang mahika. Kikoy, dapa! Ay, naku po! Muntik na ako dun Pinuno, makakauwi pa ba tayo ng buhay? Kung gusto mo, Kikoy, mauna ka nang umuwi sa amin. Naku, ayaw ko po. Natatakot po ako mag-isa. Isa pa, gusto ko pa makita ang aking my loves Amanda. Gusto mo siyang makita? Hindi ka kaya kumaripas ng takbo kapag nakita mo ang kanyang tunay na anyo? Bakit po, Pinuno? Magkukulam rin ba si Amanda? Ano ba ang inaasahan mo, Kikoy? Kung totoong mangkukulam si Amanda, ano na nangyayari sa anak ko ngayon? Malalaman din natin yan mamaya, Ginang. Sa tulong ni Apo Eloy ay dahan-dahang bumalik sa normal ang ihip ng hangin. Nang makaraan sila sa isang bahay, nagtanong sila sa isang may katandaang lalaki. Kilala ko po kayo. Hindi ba't kayo po yung pinuno doon sa kabilang baryo? Tama ka, Manong. Narito po kami upang mahanap si Amanda. Naku po, pasensya na pero natatakot po kami magsalita. Papatayin po nila kami. Huwag kayong matakot. Hindi nila malalaman. Sasabihin ko po sa inyo, pero sana huwag ninyo akong ipahamak. Papatayin nila ako oras na malaman nilang nagsalita ako. Makakaasa po kayo, Manong. Diyan sa unahan, lumiko kayo dyan. May 5 bahay dyan at isa dyan ay kina Amanda. May nakita ba kayong bata na kasama niya? Opo, isang batang lalaki. Pakiusap, huwag niyo sabihin na ako nagsabi sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Maaasahan niyo kami. Marami pong salamat, Manong. Nagpatuloy sila sa mga kabahayan na itinuro ng matanda. Palapit na sila nang mapansin ni Emma na may isang babae na sumilip sa may bintana sa isang bahay na tila kamuka ni Amanda. Ngunit bigla na lamang yung nawala. Dali-daling tumakbo si Emma sa may pinto ng bahay at pinukpok yon. Amanda, alam kong nandito ka. Buksan mo tong pinto. Ay, Ma'am Emma, paano ka na kasi siguro na kay Amanda ang bahay na ito? Kikoy, nakita ko siya. Nandito siya sa loob ng bahay na ito. Amanda, nasaan ang anak ko? Sigurado ka ba, Han? Oo, sigurado ako. Jeff, anak! Amanda, ilabas mo ang anak ko! Ay, my loves! Amanda! Kung nandiyan ka man ay ilabas mo na si Jeff. Amanda, hindi ako uuwi hanggat hindi mo inilalabas ang anak ko. My loves, hindi rin ako uuwi kapag hindi kita nakita. Kikoy, sigurado ba kayong itong bahay na hinahanap natin? Nakita raw po ni Ma'am Emma si my loves Amanda kanina na sumilip sa bintana. Natitiyak mo ba na siya nga talaga yung nakita mo? Oo, sigurado ko. Hindi ako magkakamali. Kung ganon, mga kasama, pasukin niyo ang bahay. Sinira ng kanilang mga kasamahan ang pintuan at hinalughog ang buong kabahayan. At doon ay nakita nila si Amanda na nagtatago habang tinatakpan ang bibig ng bata. Amanda, anong ginagawa mo sa anak ko? Ibalik mo sa akin ang anak ko. Hindi ko isasoli ang anak mo. My loves, ibalik mo naman na yung anak nila, Ma'am Emma. Gumawa na lang tayo ng atin. Walang hiya ka, Kikoy. Ikaw nagdala sa kanila dito. My loves naman. Mali naman kasi talaga yung ginagawa mo. Amanda, akin ang anak ko. Walang hiya kayo. Magkakamatayan muna tayo. Kukunin ko ang anak ko sa ayaw at sa gusto mo. Amanda, pakiusap, ibalik mo ng anak namin. Sige, yun ay kung papayag ang anak ninyo. Jeff, anak. Halika. Nandito na si Mommy. Ayaw ko. Gusto ko kay Ate Amanda. Inutil ka, Emma. Wala kang silbing ina. Walang hiya ka. Nilalason mong utak ng anak ko. Akin ang anak ko. Nag-agawan sila sa bata, ngunit mahigpit yung nakayakap kay Amanda. Maya-maya pa, biglang nagbago ang anyo ng dalaga
Naging buhaghag ang kanyang buhok at tila nangingitim ang labi at dilat ang mata, dahilan upang mapatakbo si Jeff patungo sa kanyang mga magulang. Daddy, Mommy! Anak, tahan na. Uuwi na tayo sa atin, okay? Natatakot po ako. Huwag ka mag-alala, anak. Nandito lamang si Mami. Hindi niyo makukuha si Jeff! My loves, tama na! Tingnan mo nga pumapangit ka na tuloy! Isa ka pa! Papatayin ko kayong lahat! Layuan mo sila! Kung hindi, ikaw ang papatayin ko! Walang hiya ka, matanda ka! Isa kang pakialamero! Nag-usal ng mga orasyon si Apo Eloy, dahilan upang manghina si Amanda, hanggang sa nagmakaawa na ito na itigil na ang ginagawa ng matandang albularyo. Maya-maya pa, iniutos na ni Khalid na lisanin ang baryo nila Amanda, at matagumpay silang nakabalik sa kanilang baryo kasama ang batang si Jeff. Ngayong nagtagumpay tayo, nais kong tuparin niyo rin ang inyong pangakong alay. Sabihin niyo lang at ibibigay namin lahat sa abot ng aming makakaya. Magbigay lamang kayo ng 3 hayop para katayin sa darating na aming kapistahan. Wala hong problema sa amin. Kung ganon, makakauwi na kayo. Pinunong Khalid, paano po kapag gumanti ang kabilang tribo? Huwag kayong mag-alala. Palagi kaming handa sa anumang darating. Malaking tiwala ako sa abilidad ng ating mga kasamahan. Kung ganon, alis na po kami. At maraming salamat, Pinunong Khalid. Maraming salamat po. Asahan ninyong bukas na bukas din ay darating po ang aming alay. Naway maging maayos ang inyong paglalakbay. Matagumpay silang nakauwi kasama si Jeff. Tinupad din nila ang kanilang pangakong alay sa tribo nila Kikoy. Akala nila John at Emma matatapos na ang lahat ng kanilang paghihirap, ngunit sila ay nagkamali dahil mas lumala pa ang problema nila sa kanilang anak. Isang araw, habang pababa si Emma sa kanilang hagdan, bigla na lang siyang tinulak ni Jeff na naging dahilan ng kanyang pagkahulog at pagkapilay. Anak, anong ginawa mo sa mami mo? Hindi ko siya gusto. Si Ate Amanda dapat na dito at hindi siya. Anak, kalimutan mo na si Amanda. Nakita mo naman na masama siyang tao. Sabi ni Ate Amanda babalik siya dito kapag wala ka na, kaya dapat mamatay ka na. Jeff, hindi mo dapat pinagsasalitaan ng ganyan ang mami mo. Yan bang natutunan mo sa school? Sabi ng teacher ko, dapat laging nandyan ang mga mami para sa mga anak nila. Sa akin si Ate Amanda lang naman ang gumagawa nun. Anak, narito ako para sa iyo. Kalimutan mo na si Amanda dahil hindi na siya maaaring bumalik dito. Sinungaling! Nakita ni Emma at John na halos lumuwa ang mga mata ni Jeff sa galit. Nakakuyom pa ang mga palad nito na nakatingin sa kanyang ina at saka sumugod. Anak, wag! Nasasaktan ako! Jeff, tumigil ka! Huwag mo saktan ang mami mo! Lumayas ka dito! Anak, ano nangyari sa boses mo? Jeff, anak! Mami mo ako! Huwag mo akong hawakan! Anak, ano ba nangyayari sa'yo? Ang sakit! Jeff, ano ba masakit sa'yo? Ang sakit po, Dad! Alin na masakit? Jeff, magsalita ka! Hinawakan ni John ang anak at niyugyug ang balikat. Saka naman ito huminahon at nawalan ng malay. Jeff, anak, gising, anak ko, Kikoy! Ma'am, sir, ano po nangyayari dito? Ihanda mo sasakyan, dadalhin natin si Jeff sa ospital. Opo, ma'am. Dali-daling binuhat ni John ang kanilang anak papunta sa kanilang sasakyan. Habang nagdadrive naman si Kikoy ay magkasama naman sina John at Emma sa likuran upang alalayan si Jeff. Maya-maya pa, nakarating na sila sa ospital at ipinasok ang bata sa emergency room na hindi na gumagalaw.
Nurse, tulungan niyo ang anak namin. Ano po nangyari sa bata? May iniinda siyang sakit sa katawan, kaya siya nahimatay. Sige po ma'am, kami na po ang bahala sa anak ninyo. Gawin niyo lahat na makakaya niyo. Iligtas niyo ang anak namin. Emma, huminahon ka lang. Manalig lang tayo na walang masamang mangyayari sa anak natin. Han, bakit nagkaganito si Jeff? Kasalanan ko pa rin ba ang lahat ng ito? Walang may kasalanan. Hintayin na lang muna natin ang findings ng doktor. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may masama mangyayari sa anak natin. Halos 1 taon ko rin siyang napabayaan. Han, tahan na. Han, huminahon ka. Ma'am, sir, gising na po ang anak ninyo. Pero kailangan pa po siyang obserbahan kung anong sakit niya. Sa ngayon, kailangan na natin siyang ilipat sa kwarto na gusto ninyo. Maraming salamat. Inilipat nila ang bata sa private room. Si John ang nag-aasikaso sa mga papeles habang si Emma naman ay hands-on sa pag-aalaga sa kanilang anak. Si Kikoy lang ang kanyang inuutusan tuwing siya ay may kailangan. Isang araw, nakatulog si Emma dahil sa labis na pagod at puyat ng nakaraang gabi. Nadatnan na lang ni Kikoy si Jeff na bumangon at tila walang sakit. Jeff, magaling ka na. Shh! Huwag ka maingay. Baka magising siya. Sinong siya? Si Emma. Jeff, huwag ka magbiro sa akin ha. Bakit kanya ka magsalita sa mami mo? Tinatakot mo ba ako? Papatayin ko si Emma para bumalik na si Ate Amanda. Ikaw talaga, Jeff. Mapagbiro ka. Hindi ako nakikipaglaro sa'yo, ha? Hindi rin ako nakikipaglaro. Ay, Sus Mariosep! Kinikilabutan ako sa iyong bata ka. Shhh! Jeff, pinagtitripan mo lang yata ako eh. Mamaya, magdadala ako ng laruan mo. Wag na. Hindi ko kailangan ng laruan. Naggulat na lamang si Kikoy nang biglang kinuha ng bata ang unan at itinakip sa muka ng kanyang ina. Mabilis itong inawat ng driver, ngunit sadyang napakalakas ng bata na daig pa ang isang malaking tao. Jeff, tigilan mo yan! Umalis ka. Jeff, ano ba nangyayari sa'yo? Papatayin ko siya para makabalik na si Ate Amanda. Sinabing tigilan mo yan eh. Bakit ba lakas-lakas mo? Pero hindi ako magpapatalo sa'yo. Tumigil ka sabi. Kikoy, bitawan mo na siya. Mama, muntik na po kayong patayin ang anak ninyo. 2 beses na niya akong sinubukang patayin. Mami, huwag po kayo magagalit sa akin. Hindi ko po sinasadya. Hindi anak, hindi nagagalit sa iyo si Mami. Ma'am, huwag po kayo lumapit kay Jeff. May kutob akong sinaliban siya ng masamang espiritu. Baka mamaya ay tuluyan ka na niyang patayin. Hindi, Kikoy. Naniniwala pa rin ako na mabait ang anak ko. Nai-impluensyahan lamang siya ni Amanda. Pero, ma'am, ibang-iba siya sa dating Jeff. Nakakatakot. Kahit anong mangyari, Kikoy, hindi ako susuko para sa anak ko. Nakakatakot ng ngiti ang pinakawalan ni Jeff habang nakatingin kay Kikoy. Pagdating ni John, agad naman itong sinalubong ni Kikoy at ikinuwento ang lahat ng nangyari. Totoo ba yung sinabi mo, Kikoy? Sinubukan na naman niyang patayin si Emma? Opo, sir. Sa tingin ko, sinasanay ba ng masamang espiritu ang anak ninyo? Kung masamang espiritu ang sumanib sa kanya, bakit lagi niya pa rin bukang bibig ang pangalan ni Amanda? Hindi kaya, sir, ginayuma siya ni Amanda? Bakit niya naman yung gagawin sa anak ko? Oo nga, no. Sana ako na lang ang ginayuma niya. Hindi na sana siya nahihirapan pa. Ewan ko lang, Kikoy. Pero maging ako ay hindi ko na nauunawaan ang sakit ng anak ko. Hindi normal ang sakit ng anak ninyo, sir. Kanina lang ay sobrang lakas niya. Ni halos hindi ko nga siya kayang awatin sa sobrang lakas eh. Mabuti na lang talaga nandito ka, Kikoy. Mas mabuti pa, sir. Ilabas nyo na lang siya dito sa ospital at dalhin natin siya kay Apo Eloy para malaman natin kung ano nangyayari sa kanya.
Obserbahan na lang muna natin siya, Kikoy. Sir, wala nga siyang sakit. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Makalipas ang ilang oras, dumating na ang lahat ng tests ni Jeff. Negative ang lahat ng resulta. Wala rin itong lagnat kaya pinauwi na lamang sila ng doktor. Makalipas ang ilang sandali simula ng kanilang pag-uwi, nakarinig na lang ng ingay sina John at Kikoy sa loob ng kwarto ng bata kung saan nandoon din si Emma. Dali-dali silang pumasok at nagulat na lang sila nang makitang duguan ang noo ni Emma. Samantala si Jeff naman nakangisi at naghahanda na muling saktan ang kanyang ina. Anak, wag! Han, salamat at nandito ka. Emma, ano nangyari? Ang sakit ng ulo ko. Pinalo ako ng picture frame ni Jeff. Jeff, bakit mo to ginawa sa mami mo? Sabi niya, patayin ko raw si Mami. Niya? Ibig sabihin, may nag-utos sa'yo na patayin ako? Sino, anak? Sino? May bumubulong-bulong-bulong sa akin. Pagkatapos daw, babalik na si Ate Amanda. Sabi ko sa inyo, sir, dalhin na natin siya kay Apo Eloy. Nakakatakot na yung anak ninyo. Anak, huwag ka makinig sa bumubulong sa'yo. Magdasal ka. Di ba tinuruan ka namin magdasal noon? Sinasaktan niya kasi ako kapag hindi ko sinunod ang gusto niya. Paano kanya sinasaktan, anak? Parang tinutusok po ang iba't ibang parte ng katawan ko. Ano? Sir, hindi kaya kinulam si Jeff ni Amanda? Bakit naman siya kukulamin ni Amanda? Kung may kukulamin man siya sa amin, dapat ako yun. Dahil sa akin siya galit na galit. Maaring hindi kayo tinatabla ng kulam, ma'am, dahil sa mga depensa na binigay sa inyo ni Apo Eloy. Kaya si Jeff ang kinokontrol niya. Daddy, nandito na naman siya. May bumubulong na naman sa akin. Anak, huwag kang makinig sa kanya. Halika kay Mami. Kung sino ka mang demonyo ka na bumubulong sa anak ko, lumayo ka! Mami, Daddy, naririnig ko pa rin po siya. Nagagalit na siya sa akin. Natatakot po ako. Anak, magdasal tayo ng mami mo. Sumunod kayo sa akin. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang sakit! Tama na! Tama na! Anak, magdasal ka! Ang sakit ng likod ko! Tama na! Gagawin ko na ang gusto mo! Anak, huwag kang makinig sa kanya! Anak ko! Habang yakap-yakap ni Emma si Jeff, patuloy pa rin sila sa pagdarasal. Natigil na lang siya nang bigla na lang siyang sinakal ni Jeff. Hindi basta sakal ng isang bata, ngunit sakal na nakakamatay. Napabitaw siya sa pagyakap nito habang si John naman at Kikoy ay nagtutulungan sa pag-awat sa bata. Jeff, anak, tama na! Papatayin kita! Papatayin kita! Jeff, ano ba? Bitawan mo mami mo! Umalis ka dito kung ayaw mong mamatay! Sir, dali na natin siya kay Apo Eloy para magamot na siya! Lahat ng pumipigil sa akin, sabi, dapat ko daw patayin. Sir, tulungan mo ako, sir! Masama ang tingin sa akin ni Jeff! Jeff, anak, tama na, please! Lumayas ka dito! Anak, ano ba? Tama na! Dad, mangako ka sa akin. Pabalikin mo si Ate Amanda dito at palisin mo si Mami. Napapagod na ako, Dad. Napapagod saan? Sa mga utos niya sa akin. Pinaparusahan niya ako kapag hindi ko sinusunod Okay, anak. Basta, tama na, ha? Sa palagay ko, sir, ikaw lang ang kanyang pinaniniwalaan. Mas makakabuti siguro, ma'am, kung umalis muna tayo dito. Pero, Kikoy... Sige na, Han. Ako na lang muna magbabantay sa kanya. Ha? Lumabas sina Emma at Kikoy.
Napaiyak na lamang ang ginang dahil sa nangyari sa kanyang anak. Ngunit bilang isang ina, nangako siya na gagawin ng lahat para kay Jeff, kahit pa ang kapalit nito ay ang kanyang buhay. Kikoy, nalilito na ako. Paano pa makakapasok si Jeff sa paaralan kung ganyan ang kanyang sitwasyon? Ma'am, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kailangan na natin bumalik kay Apo Eloy? Tama ka, Kikoy. Naniniwala din ako na hindi normal ang ginagawa ni Jeff. Hindi talaga normal yun, ma'am. Maski ako kitang-kita kung hindi na siya ang dating batang si Jeff. May bumubulong lang araw sa kanya, di ba? Sige, Kikoy. Bukas na bukas din. Dalhin natin si Jeff kay Apo Eloy. Tamang-tama, ma'am. Pista dun bukas. Makakakain din tayo sa binigay ninyong alay. Hindi ba tayo makakasira sa okasyon doon kung magdadala tayo ng pasyente? Naku, ma'am, walang problema yun. Matutuwa pa yun sila kung dadalo tayo doon. Kinabukasan, maaga silang pumunta sa baryo nila Kikoy. Ang buong akala nila ay masayang pista ang kanilang dadatnan. Ngunit nagulat na lamang sila nang walang pistang naganap. Dumaan sila sa bahay ni Pinunong Khalid, ngunit may nakapagsabi na nasa bahay ito ni Apo Eloy. Kaya dumiretso na sila doon. Malayo pa lamang ay nakikita na nila ang napakaraming tao sa bahay ng matandang albularyo. Bumaba sila ng kotse at nasilayan nila ang napakarami na nag-iiyakan. Nagulat na lang sila sa dami ng mga batang pasyente na ginagamot ng matanda. Bakit kayo na parito? Nais naming ipatingin sa inyo ang aming anak na si Jeff. May nangyari din ba sa kanya? Opo, Apo Eloy. Hindi po normal ang mga ikinikilos niya nitong nakaraan. Tingnan natin ngayon. Magpahinga muna kayo saglit dahil katatapos ko lang gamutin ang mga batang pasyente. Apo Eloy, ano nangyari sa mga kabataan dito? Ang ilan sa kanila ay kinulam ng taga-kabilang baryo. Bakit nila ito ginagawa? At sa mga batang walang kamuwang-muwang pa? Ito ang ganti nila dahil sa paglusob natin sa kanilang lugar. Pero bakit ang mga bata pinaparusahan nila? Kadalasan sa mga bata dito sa atin, walang mga depensa, hindi katulad natin. Masyado tayong kumpiyansa dahil nandito lang naman sila sa ating baryo. Kung ganoon, paano nangyaring nakulam sila gayong nandito lang naman sila sa baryo natin? Noong nakaraang araw kasi, may isang matandang babae na nagpanggap na taga rito. Ginaya niya ang kasuotan ng ating tribo at namigay ng candy sa mga bata. Ang hindi nila alam ay si Claudia yon, ang malupit na mangkukulam na asawa ng pinuno ng kabilang baryo. Pagkatapos noon, nagbago na ang kilos ng mga bata at tila kontrolado na ng mangkukulam ang kanilang mga isipan. Ay, grabe naman ang ginawa nila sa ating mga kasamahan dito. Wala silang awa sa mga bata. Noon pa man ay hindi sila marunong lumaban ng patas. Ginagamit nila ang kanilang itim na mahika para makapaminsala ng walang kalaban-laban. Pero huwag kayong mag-alala dahil kayang kong kontrahin ang kanilang kapangyarihan. Ngunit ikinalulungkot ko, may 2 batang nagpatiwakal dahil sa utos ng mangkukulam. Hindi kasi sila agad nadala dito. Kaninong mga anak po yun, Apo Eloy? Ang 2 bata ay parehong anak ng ating mga katutubong kawal. Kaya ngayon ay matinding galit at hinagpis ang nararamdaman ng bawat pamilya. Apo Eloy, ang nangyari ba sa mga bata ay pareho ng nangyari sa anak ko? Pero wala naman nagbigay sa kanya ng candy. Bakit parang may kumokontrol din sa kanya? Maaaring meron siyang gamit o buhok na ginamit na mangkukulam. Ano ba ang kanyang mga pinapakita sa inyo? Ang sabi niya sa amin, may bumubulong daw sa kanya upang patayin ako. Halika, ilapit mo sa akin ang anak mo. Daddy, Mami, ayoko po dito. Sobrang init po. Gusto ko na pong umuwi. Anak, hindi naman mainit Malamig sa lugar na ito. Anak, sandali lang. Titingnan ka lang ni Apo Eloy. Daddy, umalis tayo dito. Ayoko po dito. Para pong sinisilaban ang katawan ko.
Nararamdaman namang kukulam ang aking presensya, kaya siya nagkakaganyan. Mas matindi ang kulam na iginawad sa kanya. Hinawakan siya ng isang tao. Apo Eloy, tulungan niyo po ang anak namin. Ilapit mo siya sa akin. Mami, ayaw ko po. Jeff, anak, sandali lamang ito. Nagsindi ng itim na kandila ang matandang albularyo. Gumawa siya ng sagradong ritual upang kausapin ang mangkukulam gamit ang katawan ni Jeff. Lalong nagpumiglas ang bata nang hawakan ito ng albularyo. Daddy, Mami, umuwi na po tayo. Isang babaeng mangkukulam ang may kagagawan nito. Kinokontrol niya ang katawan at isipan ng bata. Kung hindi ako nagkakamali, maaaring si Amanda yon dahil siya lang ang may personal na galit sa inyo. Kung ganon, anong gagawin natin ngayon? Huwag ka mag-alala. Gagamutin ko ang anak mo at pagkatapos bibigyan ko siya ng depensa. Mami, Daddy, uwi na po tayo. Ayaw ko na dito. Huwag niyo siyang susundin sapagkat kontrolado pa rin siya ng mangkukulam sa pamamagitan ng pagbulong nito sa isang manika na kanyang ginagamit. Umalis ka! Huwag ka makialam! Ano nangyari sa anak ko? Bakit nagbago ang kanyang boses? Nandito na siya, ang babaeng may hawak ng manika at kumulam sa inyong anak. Idiniin ni Apo Eloy sa liig ni Jeff ang kanyang dalawang daliri at umusal ng mga hindi maunawaang salita. Umalis ka! Nasasaktan ako! Tigilan mo na ang batang ito! Apo Eloy, nasasaktan ang anak ko. Huwag kang magpadala sa kanya. Apo Eloy, hindi na makakayanan ni Jeff ang sakit. Huwag mo siyang hawakan. Pero baka kung ano mangyari sa anak ko. Hahawakan sana ni Emma si Jeff nang bigla na lamang siyang sinakal ng bata. Kaya muling idiniin ng matandang albularyo ang dalawa niyang daliri sa liig ni Jeff na tila gigilitan gamit ang mga orasyon na kanyang pinakawalan. Akala ng albularyo ay titigil na ang mangkukulam, ngunit ilang sandali pa ay bigla na lang nawalan ng malay ang bata at nagkaroon ng mga sugat. Apong Eloy, anong nangyari sa kanya? Bakit nagkasugat-sugat na siya? Sinugatan na mangkukulam ang kanyang manika na ginagamit. Jeff, anak, Diyos ko, nagdurugo ang kanyang mga sugat. Pakiusap, tulungan niyo po ang anak ko. Muling itinutok ng matandang albularyo ang kanyang mga daliri sa leeg ni Jeff. Walang salitang pagbabanta, sa halip ay umusal ito ng mga salita na hindi maintindihan. Matigas ang ulo mo, Amanda. Hindi ka mapakiusapan na maayos. Ngayon, inuutusan ko ang espiritu ng hangin upang ibalik sa iyo ang sumpa ng kulam! Sabay nag-usal ang matanda ng mga salita na tanging siya lamang ang nakakaunawa. Apong Eloy, hindi na gumagalaw ang anak ko. Huwag ka mag-alala, sapagkat ligtas na siya. Ibinalik ko kay Amanda ang kanyang ginagawa. Pagod lang ang katawan ng bata, pero maya-maya ay gigising na rin siya. Han, unti-unting nawawala ang mga sugat ni Jeff. Oo nga, Apong Eloy, salamat. Apong Eloy, ano na pong nangyari sa may labs kong si Amanda? Maaaring naghihingalo na ang may labs mo, sapagkat sa kanyang katawan tumama ang mga sugat ng kanyang ginamit na manika. Kawawa naman. Sayang si my labs. Totoo ba ang inyong sinasabi, Apong Eloy? Malalaman niyo rin ang katotohanan, pero hindi pa rin tayo dapat mapanatag. Alam kong gagawa pa rin sila ng paraan upang makaganti. Hindi na ako papayag na may masasaktan pa sa ating mga katribo, lalo na sa mga batang walang kamuwang-muwang. Oh, nandyan ka pala, Pinunong Kalin. Kanina ko pa kayo pinagmamasdan. Labis ako naawa sa mga bata na kanilang ginawang biktima, kaya matitikman nila ang aking ganti.
Pagkatapos mailibing ang 2 bata, lulusubin natin ang kanilang tribo. Palalayasin natin ang mga naghahari-hari ang mga mangkukulam doon. Kung ganun, sama ako dyan, Pinunong Caleb, ha? Sasama din po ako. Paano kami ni Jeff? Ang mga kabataan at kababaihan ay maiiwan dito. Hahatiin natin ang pangkat. May mga kawal at albularyo na magbabantay. At ang iba naman, sasama sa akin. Sigurado ko na sa'yo ko sasama, Pinuno. Han, huwag ka na lang kayong sumama doon. Sasama ko. Nais kong ipaghiganti ang anak natin, pati na rin ang ibang mga bata. Pero paano kami ni Jeff? Natatakot ako dito. Huwag kayo mag-alala, sapagkat siguradong ligtas kayo dito. Kung ganon, mag-iingat kayo sa inyong pupuntahan. Kinaumagahan, nailibing agad ang 2 bangkay, at sa pagsapit ng takip silim ay nagtipon-tipon na ang mga kalalakihan. Hindi lang sibat at pana ang kanilang bitbit, kundi pati mga lampara na kanilang gagamitin sa pagsunog sa mga bahay ng mangkukulam. Matapos magbigay ng hudyat ang kanilang pinuno, tuluyan na nilang nilusob ang kabilang baryo. Una nilang sinalakay ang bahay ng pinuno na si Grego at ang mangkukulam nitong asawa na si Claudia. Bakit nyo kami ginagambala? Natutulog ng mga tao dito Narito kami upang maningil. Anong pinagsasasabi mo, Khalid? Alam namin ang asawa mong mangkukulam ang pumunta sa aming baryo upang mambiktima ng mga bata. 2 sa mga bata ang namatay. Kaya palabasin mo siya dahil kailangan niyang pagbayaran ng kanyang mga kasalanan. Walang katibayan ang inyong mga sinasabi. Walang ginawang masama ang aking asawa sa inyo. Ilabas mo ang iyong asawa dahil kung hindi, mapipilitan kaming sunugin ang bahay ninyo. Mga lapastangan, magkakamatayan muna tayo bago niyo siya masaktan. Mga kasama, alam niyo na kung anong gagawin niyo. Masusunod, Pinuno! Masusunod, Pinuno! Pinaligiran ng mga kasamahan ni Khalid ang bahay ni Grego. Pagkatapos ay sinindihan ang bawat sulok noon. Maging ang kapilya kung saan nagsasanay ang grupo ng mga mangkukulam ay sinunog din nila. At dahil gawa lamang yon sa kahoy at pawid, madali lamang kumalat ang apoy. Habang nagliliyab yon, natakot naman si Grego at nagsisigaw, "Mga walang hiya kayo! Nasa loob ang aking asawa!" Ang sabi mo'y wala ang asawa mo! Magbabayad kayo! Pinatay niyo ang asawa ko! Kayo ang dapat na magbayad! Aatakihin sana nila ang pinuno, ngunit kumaripas na yun ng takbo dahil wala rin naman siyang alam sa pisikal na pakikipaglaban at umaasa rin lamang ito sa itim na mahika. Naalarma naman ang ibang tao doon at nagsilabasan na rin. Manatili kayo sa inyong mga kabahayan. Tinitiyak ko sa inyong walang madadamay na inosente. Pinuno, paano natin matutuntun yung ibang mga mangkukulam? Sumunod lamang kayo kay Apo Eloy, sapagkat mararamdaman niya ang mga bahay na may malalakas na presensya. Ano pang hinihintay niyo? Sumunod kayo sa akin. Lusubin ang mga bahay na mangkukulam at sunugin! Masusunod, Pinuno! Marami sa mga bahay na naroon ang kanilang nilaktawan at iilan lamang ang kanilang sinunog. Ngunit wala ng mga mangkukulam sa loob dahil tumakas na ang mga yon. Hanggang nakarating sila sa bahay nila Amanda. Malakas ang presensya na naramdaman ni Apo Eloy dahil sa mga gamit ng kulam na nasa loob. Sinindihan ng mga kawal ang bahay hanggang sa nakarinig sila ng sigaw ng isang babae. May tao sa loob! Baka nandyan pa yung may labs kong si Amanda. Maaaring si Amanda nga ang nasa loob niyan. Kung si Amanda yan, bakit hindi siya tumatakas? Siguro ay malala pa ang kanyang mga sugat. Gawa ng pagbabalik ko ng kulam sa kanya na dapat sana ay kay Jeff niya ginawa. Kung ganon, confirm, kasama si may labs Amanda sa nasusunog na bahay na yan. Nararapat lamang sa kanya yan, Kikoy, dahil wala siyang awa. Kawawa naman yung may labs kong si Amanda. Sayang. Kung naaawa ka sa kanya,
Maiwan ka na lang muna dito at dadako pa kami sa dulo. Nay naku, huwag niyo na akong iwan. Sasama na po ako sa inyo. Tagumpay na umuwi ang grupo ni Pinunong Khalid. Lumayas ang mga mangkukulam na ikinatuwa naman ng mga taong naiwan sa baryo. Dahil wala ng mga mangkukulam na naghahari-harian sa kanilang lugar at malaya na silang makakagalaw. Kumusta ang lakad ninyo? Nakita niyo ba si Amanda? Hindi siya nakatakas sa pagkasunog ng kanyang bahay dahil sa dami ng kanyang sugat. Totoo pala talagang bumalik sa kanya ang sumpa ng kulam. Oo, Han, at patay na rin ang kanilang pinakamalupit na mangkukulam. Yung iba sa kanila, lumayas na rin. Kung ganon, wala na si Amanda. Wala na tayong dapat katakutan. Kawawang Amanda, my loves. Namatay na hindi man lang ako natikman. Ay nako, puro ka talaga kalokohan, Kikoy. Ang sakin lang naman kasi, boss. Sigurado ako nagsisisi yun sa pagkamatay niya. Ay, baliw ka talaga. Pero maraming salamat, Kikoy, ha. Napakalaki ng tulong mo sa aming pamilya. Naku, wala yun, boss. Nasa lahi talaga namin na matulungin. Hindi ba, Apo Eloy? Pinunong Khalid? Sinabi mo pa, Kikoy. Pero paano kung muling bumalik ang mga mangkukulam at muling maghiganti? Mahihirapan na silang bumalik doon dahil kakampi na natin ang mga taga roon. Sila maghahatid ng balita sa atin. Kapag may mangkukulam na bumalik sa kanilang lugar, palaging nakahanda ang aming mga kawal. Huwag kayong mag-alala dahil ako at ang mga sinasanay kong mga albularyo ay maglalaan din ng panahon para magmanman doon. Salamat, Apo Eloy. Maaasahan talaga kayo sa lahat ng oras. Dahil matapang at mabuti kang pinuno, Khalid. Hindi kami nagkamali sa pagpili sa iyo. Simula ngayon, hindi na natin hahayaang may maging alipin pa ang kaniliman. Kinabukasan, itinuloy nila ang naudlot na pista ng kanilang baryo. Naging mas masaya pa ito dahil nakidiwang din sa kanila ang taga-kabilang baryo. Ito ang unang araw na nakalaya sila sa takot mula sa pamunuan ng mga mangkukulam. Pagkatapos ng piyesta ay umuwi na sila Emma, John at Jeff. Kasama nila si Kikoy. Ipinagpatuloy din ni Emma ang personal na pag-aalaga kay Jeff hanggang sa bumalik na sila bilang isang masayang pamilya. Yon! Grabe, napakaganda ng kwento. Kinilabutan ako dun sa may bumubulong sa tenga ng bata. Dahil dyan, wala po muna tayong shout out. Pasensya na po kayo, bibiyahe lang po ulit si Kwentong Enteng mula sa probinsya, Pamaynila at baka abutin ng bagyo. Mag-iingat po tayong lahat. Pagdasal natin na sana hindi masyadong malakas ang bagyong darating. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.